nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel, sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw, anupat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihiga nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nagiinuman sila ng alak na bili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreyo, ang taong singtatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreyo. Kaya pahihirapan ko kayo gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo, manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal, maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at kung sinong mapang-apid siya ninyong kasamahan, mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay balewala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Kaya ngayoy dinggin ito kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At mula kay San Mateo, ang ating ebanghelista, ang nagturo sa atin kung papaanong maraming nais sumunod sa Panginoon. No, ganun na lang siguro ang karisma ng ating Panginoon na marami din ang naa-attract sa Kanya
Sana po isa po tayo doon na nais din po nating sumunod sa Panginoon. Buti pa nga ho itong mga kababayan ng ating Panginoon, nung kanilang marinig ang kanyang turo, nung kanilang makita ang kanilang gawa, ay sila ay nagnanais na sumunod sa Kanya. Ang mga apostoles po ay 12 lamang, ngunit marami pa po doon ang naging tagasunod ni Kristo. Sana po maituring na tayo rin ay kasama at masasabing mga tagasunod ni Kristo. At ito pong dalawang halimbawa na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon ay una ay yung iskriba na sabi niya, susunod ako sa iyo, Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya na kaagad ng Panginoon na, naku ha, hindi ito lakad sa park o sa plaza o sa hardin. Bagkus ang anak ng tao, kung siya nga mismo ay walang sariling higaan o wala man lang unan na mapapatungan ng kanyang ulo, ay ganun din po ang mga tagasunod ni Kristo. Ang nais pong mag-volunteer sa gawain ito ay hindi po dapat naghahanap ng isang maranyang buhay o magandang sitwasyon. Bagkus kasama po sa pagsunod kay Kristo ang halimbawa ng kanyang buhay na simple lamang, no? Walang maraming dala, walang maraming bagahe, walang maraming pabigat sa buhay, kaya't mabilis na nakakapagmisyon ng ating Panginoon. Ganun din naman po sana na ang mga nagnanais sumunod sa Panginoon ay wala ring maraming mga bit-bitin sa buhay. Hindi lamang po yung mga gamit, hindi lang yung mga bagahe, halimbawa, pero sa kalooban, meron din tayong tinatawag na mga pabigat ng kalooban. May mga sama ng loob pa na hindi pa napapatawad. Halimbawa, may mga issue pa sa buhay natin na hindi pa natin naplaplantsa. O baka mga kasalanan na hindi pa natin naihihingi ng kapatawaran. Kung nais po nating sumunod kay Kristo, kagaya ni Kristo na ating sinusundan, dapat maging malaya tayo sa pagsunod na walang inaalalang iba kung papaano lamang maisisiwalat ang mabuting balita. Yung pangalawa naman pong lumapit sa ating Panginoon ay sabi niya, Panginoon, susunod ako pero ililibing ko muna ang aking ama. No? Meaning, family first. But then, I will follow you. Ay sabi ng Panginoon, ay hindi. God first, even before family. Medyo mahirap po sa atin yun dahil kapag naman po talaga halimbawa may pumanaw na mga sa ating pamilya o ating kakilala, talagang nag-exert tayo ng effort na makapunta man lang sa lamay o sa libing. So, wala naman sigurong masama doon, no? At hindi naman po binagbabawal yun ng Panginoon. Ngunit ang sinasabi lamang po dito ay kung anuman ang mga alalahanin natin sa buhay ay pumapangalawa lamang sa ating pagsunod kay Jesus. Mauuna ang mga gawain natin, alalahanin at ang ating atensyon sa gawain ng Panginoon kaysa sa mga ibang bagay. Kaya nga, valid natin dito, walang excuse mga kapatid. Ang pagsunod kay Jesus, walang excuse. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay naku, asikasuhin ko muna to, at naku, pag-aaral ko muna yung mga ganito, at naku, ako'y magtatayo pa ng ganito. Kapag naramdaman po natin ang tawag ng Panginoon na sumunod sa Kanya, kung ito man po ay sa pagiging isang relihiyoso, pagpapari o pagmamadre, o kaya po ay pagsisilbi sa ating kanya-kanyang mga parokya, ay huwag po tayong mag-atubili. Bagkus, ibigay natin ang buo, ang ating sarili, ang ating lakas, ang ating panahon, ang ating talino, nang walang pagtitimpi bagkus, kung ito'y para sa kaharian ng Diyos, kung ito ay para kay Kristo, lahat ibibigay natin. Sapagkat sa isang Kristiyano, laging numero 1, si Kristo at ang gawain ng kaharian ng Diyos. Nawa po mga kapatid, sa ating patuloy na pagninilay ng mga salita ng Diyos, ay lalo pa nating mapaunlad, mapalago ang ating buhay Kristiyano Katoliko. Amen.